Hi guys! Welcome sa aking YouTube channel. At kung bago ka lang dito, at kung hindi ka pa nagsasubscribe, ano pang hinihintay mo? Like, subscribe, and share this story sa mga kakilala nyong mahilig makinig ng mga horror story. So bago natin simulan yung story ni Jonathan, i-share nyo yung mga horror stories nyo dyan sa FB group natin or dyan sa comment section. So, let's start. Hindi ko na maalala kung anong exact year. Basta nagkayayaan kami na mag-hike. 5 kami lahat. Ito pa yung time na pwedeng umakyat ng walang guide. At buhay pa si Nanay Cording. Sa totoo lang, akala ko hindi matutuloy yung trip namin kasi may malakas na bagyo noon. Pero pinilit pa rin namin kasi sayang. Bihira lang kaming lahat sabay-sabay na walang pasok. 3 kami na dating magkakaklase nung college. Tapos yung 2 naman ay couple na kakilala nung nag-organize. Pagbaba namin ng bus, nag-register lang kami sa barangay. Tinanong namin kung may ibang tao sa taas, pero sabi nila wala daw kasi kakadaan lang ng bagyo. Medyo kinabahan ako nung paakyat na kami. Ang dilim ng langit, makulimlim, tapos yung tuktok ng bundok, natatakpan ng makakapal na ulap. Pero tinuloy pa rin namin kasi wala naman ng ulan at palabas na ng Pilipinas yung bagyo. Dumaan muna kami kay Nanay Cording para magbigay ng konting supplies, mga delata, battery, at iba pa. Kwento niya kung gaano kalakas yung bagyo na dumaan. Tinuro niya pa yung malaking bato na gumulong galing sa taas na muntik nang tumama sa bahay nila. Pagkatapos ng konting kwentuhan, umalis na rin kami. Sumunod sa amin yung brown na aso nila. Kusang sumama sa hike namin. Tuwang-tuwa kami kasi parang naging guide namin yung aso. Lagi siyang nauuna at sumusunod sa amin. Habang papasok kami sa mas masukal na part ng bundok, doon na naging mahirap yung trail. Ang daming natumbang puno, tapos hindi na clear yung daan. May time pa na bumalik kami para humanap ng signal at tumawag sa barangay para i-double check kung tama yung dinaanan namin. Paglampas namin sa Payapa River, doon na nagsimula yung kakaiba. Ako yung nasa unahan nun. Yung couple, nasa pinakalikod kasama yung friend namin na nag-organize. Yung aso nasa unahan din, parang excited pa. Bigla siya tumigil. Tapos tumahol ng tumahol. Napahinto kaming lahat at tumingin sa paligid. Pero wala kami nakitang tao o kahit ano. Yung aso umatras papunta sa likod ko. Kitang-kita na natakot siya. Pero kahit gano'n, nagpatuloy pa rin kami. Dahan-dahan kami naglakad. Then bigla, may narinig akong boses ng babae. Hindi ko maintindihan yung sinabi, parang 2 syllables lang. Pero ang weird kasi parang hindi siya nanggaling sa paligid, parang sobrang lapit, parang nasa loob ng ulo ko yung boses. Walang ibang tao, ramdam ko siya. Hindi ko ma-explain kung saan nanggaling. Kinikilabutan pa rin ako hanggang ngayon pag naaalala ko yun. Bigla akong nanigas. Hindi ako makagalaw sa takot. Tumingin ako sa kasama ko at tinanong ko kung narinig nila. Sabi nila, wag na lang pansinin. Kaya tinuloy na lang namin yung lakad. Kunwari walang nangyari. Kahit sobrang takot na ako. Hindi na namin entertain kasi mag-overnight pa kami sa taas. Nung pababa na kami pauwi, kumain muna kami pagdating ng Manila. Doon na namin napag-usapan yung nangyari. Doon ko nalaman, narinig din pala nila. Lahat kami pare-pareho ng experience. Pero wala lang, parang hindi na namin masyadong pinagtuunan ng pansin. Dahil siguro sa dami ng masasayang moments sa trip na yun, natabunan na lang yung takot. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan yung boses na yun. Kung mag-isa ka lang, tapos hindi nila narinig, tapos ikaw lang nakarinig, baka mapaisip ka pa na, hala, baka nababaliw na ako. Pero lahat sila narinig yun. Pare-pareho sila ng experiences. Pero ang cute, no? Parang, ganun din ako kapag kahit aso lang, parang mararamdam mong safe ka. Lalo na kung aso, mararamdam mong safe ka. Sumama ba yung aso or naiwan or bumalik na lang. Pero yun, marami talagang ganun kapag, forest or bundok. Hindi ko alam kung anong bundok yung tinutukoy niya. Isang beses lang kasi ako umakyat ng bundok. Isang beses lang ako nag-hike. Hindi ko alam yung mga ganon. Hindi ako mahilig sa mga ganyang adventure. Siguro may mag-try ng mga ng mga resort pwede. Pero yung pupunta ko ng forest, no. It's a nope, 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 nope. Buti yun lang yung na-experience nila. Hindi sila naka-experience ng tawag dun. Yung, yung may mga baril. Buti hindi sila naka-encounter ng NPA. Mas malala yun kasi nga, walang patawad yun ate. So, parang mas okay. Good thing pa rin. Tsaka,
yung mga kasama niya parang balewala na lang din kasi mas naka-focus sila sa mga masasayang moments nila nun, natabunan yung takot. Pero siyempre as matatakotin, kaya hindi niya makalimutan, siguro mistap na siya sa pag-hike. Kasi kung ako yun, hindi na ako sasama 'no, ayoko nga. Tsaka alam niyo, masayang libutin ang libutin ang mundo. Pero actually masaya talaga siya lalo na 'pag may pera ka, complete equipments ka, makikita mo yung ganda ng paligid, pero nakakapagod siya, 'di ba? Mag-hike ka tapos na-try ko na kasi yun, mag-hike ka tapos sa dulo ng bundok makikita mo yung mga city lights, ta's mahangin, ta's maririnig mo yung mga kuliglig, ganyan. Kaya lang mahirap 'pag matutulog kayo, 'di ba? Kasi naka-tent kayo tapos puro bato-bato yung higaan niyo. Kaya at least na-experience ko, 'di ba? Nasa bucket list ko din 'yun. So, at least na-experience ko mag-hike isang beses sa buong buhay ko. Ayoko na talaga. Wala na makakapagpaakyat sa'kin sa bundok talaga, ayoko na. Kung hindi man NPA baka mga venomous na snake yung maano mo. So yun guys, if nagustuhan niyo rin yung kwento niya, magkwento na rin kayo kung may mga ganyan experience din kayo. Share nyo dyan sa FB group natin or dyan sa comment section, guys. So guys, see you all on my next video. Bye-bye!